A-Tri Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tri Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng A-Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Sa pagbira, oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5. Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5 di uubra, oh yeah, oh yeah. Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5. 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 Percy. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Tolastats. Sa pangalan po ni Rose Novenario, kami po ay mag-aanyaya sa inyo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapanood sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7 mula po alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pagsapit po ng alas 9, tayo po'y sabayang napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Sa mga nais po naman magbigay ng reaksyon, mari po kayong tumawag sa ating pong landline. Ang numero po ay 4120288 o kaya po ay mag-text sa 0917
0917988910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Lumutang po mga kaibigan kahapon sa Camp Crame sa tanggapan po ng bagong Director General ng Philippine National Police. Ito pong tatlo kabilang dun sa 5 general na sinabi po ni President Duterte na protektor ng illegal drugs sa bansa. Lumutang po doon at medyo nagka-montik pa yata magkaiyakan doon. Sabi ni Bato sabi po ni General Bato medyo naiyak siya tungkol sa kanilang naging pag-uusap. Madamdamin At si Kwan sa TV naman nakita rin umiyak yung si Kwan, si Tinyo. Oo. Pero matigas silang nilang itinatanggi, siyempre, na na meron silang kinalaman sa illegal drugs. O nasasangkot sila diyan bilang mga protektor sa illegal drugs. At kung matatandaan po ninyo, 2 araw ng sunod natin to, matapos mabulgar ang pangalan nila, sinabi natin na tayo'y hindi naniniwala na hanggang dyan lang yan. Kung ito man talaga mga sangkot na ito, mga ito, marami pa ho yan Sa tagal ho ng droga rito at sa sobrang talamak ng droga, marami na ho dyan ang kasali. Ibig sabihin nakasawsaw sa illegal drugs. Unang-una, hindi lang naman PNP. Ginagawa ng DDB, ng Dangerous Drugs Board, mga kaibigan. At ito pa, dahil nga sinabi natin yan, di ba yun din ang sinasabi ngayon ni General Bato na hindi pa yan. Meron pa. Meron pang mga susunod na ibubulgar. Pero ayaw niya lang pangunahan, sabi po ni General Bato. Meron pa raw mga ibubulgar si President Duterte. At ayon po naman sa National Police Commission na siyang naatasang mag-imbestiga rito, aabuti ng halos 1 buwan para maberipika nila yung mga ebidensya laban dito sa 3 general na isinangkot po dito. Itong sila Joel Pagdilaw, si General Tinyo, at saka si Diaz. Chief Superintendent Bernardo Diaz. Ayan po, aabutin daw po ng 1 buwan. At yung 1 buwan, pagkatapos ng investigasyon, wala naman huding mangyayari doon dahil ang NAPOLCOM, ayon sa kanila, ay recommendatory lang. I-recommenda din nila sa presidente yun. At ang presidente rin ang may huling say kung ano gagawin sa mga yan. Hindi. Siyempre, babagsak yan sa ombudsman. Kung sakasakaling totoong may mga kinalaman itong general na ito. Alam nyo, sinasabi nila, yung katulad si Pagdilaw, yung palang nanay niyan, tsaka tatay niyan, hanggang ngayon sila ang mayor doon sa lugar nila sa Ilocos. Yun. Ang totoo nga niyan yung isang Pagdilaw, yung tumakbong senador. Nung araw yan, Kernel pa lang yan, nakilala ko na yan Dahil may kamag-anakan sila, kaya ako naalala ito dahil nung interviewing kahapon yung nanay nila, merong marker doon sa likod ng nanay niya, parang may, ewan ko kung ano yun, kung monumento yun, may nakatayo doon, may marker doon. At nakita ko yung pangalan nung
kaibigan ko nung araw na sumakabilang buhay na. Ano ho yun dating judge. Si dating Judge Ben Cabye. Ayan, sa pamamagitan ho, no, nakilala ko yung kapatid nito si Pagdilaw na ito yung tumakbong senador, general din yun Samuel Pagdilaw. Samuel, pinakilala sa akin niya ni Judge Cabye. Dahil yun kamag-anak nila, tsuhin nila yun. Ngayon matatanda na pero buhay pa, hindi mo isiping buhay pa mga magulang nila sa edad nila At yung pala, mga talagang matatagal ng mayor doon sa kanilang lugar sa Ilocos. Nakukwento lang ho natin, pero ang pinakamaganda rito yung isunod dyan yung tinatawag na lifestyle check. Ano po yun? Yung po yung tutuklasin kung paano yung kanilang kung meron sila mga property, meron sila mga itinatago na mga deposito sa bangko, mga ari-arian na hindi nila idineklara sa SALN, sa kanilang SALN. Kasi pati po yung mga pulis na yan, obligado yan kasama yan sa mandato na kinakailangan magsumiti sila ng kanilang SALN taon-taon. Na-interview yung isa, yung mayor ngayon na isang dating general na kasama dito. Yung pong sabi niya kanina na napakinggan ko sa interview sa kanya, kasi lumabas na sa periodiko na siya po merong mga napakaraming property. May isang bahay dyan sa lugar na kanyang kung saan siya alkalde, at merong mga 18 pang iba. Naku, dami. Na mga bahay. At meron ding mga sasakyan. Iba't ibang klase ng sasakyan. Meron din sila. Ngayon, ang paliwanag niya dyan, kanina, iyan daw, kaya nasa dyaryo yan, kasi idiniklara niya yan sa kanyang SALN. At ang paliwanag niya, hindi siya ang mayaman, kundi yung kanyang asawa. Ang mayaman. Bago pa sila naging mag-asawa, mayaman na raw yung asawa niya. May mga negosyo, may kung ano-ano. At kaya nakalagay sa SALN niya yun, kung ano yung SALN ng asawa niya, yun din ang SALN niya. Ganon yun. Parang, kumbaga sa bangko, joint account. Ganon ang paggawa ba ng SALN? Conjugal. Ang conjugal na tinatawag, yung na-acquire ng isa sa inyo na hindi pa kayo kayo'y mag-asawa na. Yun ang conjugal. Paano yung na-acquire na hindi naman pa kayo mag-asawa? Hindi conjugal property yun. Sa asawa mo yun. Kung sino man sa inyo may-ari ng isang property. Ang tinatawag na conjugal, pag naging mag-asawa na kayo at yung mga property na maa-acquire habang kayo'y mag-asawa na, yun ang tinatawag na conjugal. Sinabi niya na ito napangasawa niya, hindi pa sila mag-asawa paano niya ngayon ipaliliwanag yan? Paano makakasama siya dun sa property, property ng asawa niya yun? Ibig niya sabihin, lahat ng sasakyan, yung mga bahay, na-acquire yun nung hindi pa niya asawa yun. Ganun lilito yun, kundi. Yung sasakyan, sinabi niya, hindi niya sinabing ganun. Ang sinabi niya, yung sasakyan, ngayon parang ngayon lang yun. Mga modelo yan, di syempre ngayon. Hindi naman pwede nung 1990, nasa kanila na yung year 2016 na kotse. 1991 sila naging mag-asawa. Mga kaibigan. At ang sabi niya, yung asawa niya dati nang mayaman at marami dun sa mga property katulad ng mga real estate o yung mga bahay, house and lot. Siguro tinutukoy niya yun na yun sa asawa niya nung hindi pa sila mag-asawa. Hindi mo pwedeng ilagay yun. Ewan ko dapat may magpaliwanag yan. Kung bakit niya isinama doon sa SALN niya. Sa SALN niya.
O kaya yung asawa niya, bakit isasama sa SALN na magkasama sila sa SALN? Yung mga property na acquired na habang hindi pa sila mag-asawa. Kasi po mga kaibigan, ang sabi niya, ako nga na-imbestigahan 2013 yata ng NBI. Pero hindi naman daw sila ipinatawag, hindi sila tinanong. Basta na lang daw ipinail yung kaso sa ombudsman yata, ewan ko. Pero sabi niya na-dismiss. Kaya daw alam yung mga properties na yun nga, dahil sa yun ay recorded sa kanyang SALN. Pero ang dapat niyang ipaliwanag doon, mga kaibigan, paanong napasama sa pangalan mo sa joint SALN ninyong mag-asawa, yung mga property na ang may-ari, asawa mo. Yun. Hindi pa kayo mag-asawa. Yan ang mga ipapaliwanag dyan Ibig mo ba sabihin ko, mo naging mayor ka nagkaroon ka na kaya mo nang bumili ng mga sasakyan na ubod ng dami. Hindi proportionate bilang sweldo mo bilang isang alkalde. Kasi sinasabi niya, hindi ako anya sangkot sa droga dahil ang mga hinawakang komposisyon sa PNP hindi naman directly yung may kinalaman sa operation ng halimbawa katulad sa mga illegal drugs. Kasi siya na italaga raw halos lahat ng hinawakan niyang pwesto administrative position ng kanyang hinahawakan. Mga kaibigan, kaya ewan ho natin hindi pwede namang hindi naman necessarily na na como hindi ka direktamenteng naka-assign sa pwesto na may kinalaman sa implementation ng pagsugpo sa kriminalidad o sa droga, hindi naman nangangahulugang pwede ka nang maging walang kinalaman. At hindi rin nangangahulugan, ibig mo sabihin itong mga lahat ng itong pulis na naka-assign, lahat sila, hindi administrative ang posisyon nila. Sila yung mga nakatalaga sa active na mga operations ng pulis. O ibig mo sabihin ito lahat ng ito dahil naka-assign sila diyan, sangkot sila. Hindi ibig sabihin yun. At hindi ibig sabihin na administrative ang mga hinawakan mong pwesto pwedeng paniwalaan na wala ka nang kinalaman sa pagprotekta sa droga. Mas lalo nga hindi halata yun Kung ikaw protector ka ng droga, ikaw ang taga-areglo, ewan ko kasi hindi naman nila nililiwanag ano ba yung protector. Ano ba yan, taga-areglo o ano? Pag kami nahuhuli, yan ba mga lumulutang o tumatawag doon sa mga arresting officers para arborin yung mga suspect? Yun ang hindi natin maintindihan. Kaya kahapon nga sinasabi natin dapat magkaroon ng definition. I-classify po ngayon ng authorities natin na ito ang classified. Kasi makikita ninyo, maraming pinapatay ngayon na pinalilitaw, drug pusher. Kitang-kita, pinatay sa bahay. Yung bahay, parang kulungan ng aso. Mga kaibigan, paano naging pusher yun? Yung pusher, may mga pera yun Malaki kita nun. Ba't titira yun dun? Katulad ka po, may nahuli na naman na 1.4 billion. At yung sa mga nagbabasa po ng ating column sa Pahayagang Hataw, nung Biyernes po, meron akong inilathala na sulat sa atin ng isang dating security guard, naging OFW, na ngayon siya po barangay official sa kanilang lugar. Matagal na. At sabi niya, yan pong mga subdivision, yung mga village, yung mga residential areas, mga condominium, dapat imbestigahan dyan ng pulis, yun ding mga ilagay nila sa parang ibig niya sabihin, dapat tutukan yung mga gwardya
lalo na kapag magsasagawa yung mga security guard sa mga subdivision, pag magsasagawa ng operation. Kasi kalimitan na nababalitaan na natin kapag may isinagawang mga operation, mga kaibigan nahuhuli lang pinasok yung bahay, pinasok yung condo unit. Wala yung may-ari Wala, oo. Wala yung nakatira dun At saka yung gumagawa ng shabu, laging wala. Yung pala, ang sabi niya, kasi kasabwat dyan ng mga security guard. Meron ng usapan yan. Kapag ka merong magre-raid, na itatawag ng mga gwardiya doon sa mga sa mga drug lord. Kaya nangyayari, pagdating ng pulis, wala na sila doon. Pero malalaman mong nandun sila nung papunta yung pulis Bakit? Kasi malamig pa yung aircon Kaalis lang. Mga kaibigan, patay na aircon, malamig pa. Ganun po. Kaya dapat daw, sabi, magkaroon ng parang yung gadget, yung device na mamomonitor mo yung area na pagsasagawaan ng operation o raid para ma-monitor mo yung communications. O kaya ma-jammer. May jammer ang tawag yata doon. Mga kaibigan. Kahapon, ito nasa pahayagan, nahuli. Dalawa ito magkahiwalay na lugar. Yung isa sa Las Piñas, yung isa po sa Parañaque. At parehong subdivision ito. Parehong loob ng subdivision. Pero dito po, nahuli. Nahuli yung mga taong responsable na kami kaugnayan doon sa droga. Mga Chinese nga Ito nahuli kung di ako nagkakamali, ito sa Las Piñas nahuli ito sa loob ng ng Pilam Life Pilam Life subdivision. Malaking subdivision yan Yung isa naman sa Parañaque, hindi ko alam kung anong subdivision yon. Pero ito parang nagkataon kasi Biyernes lumabas yung column natin kung saan ipinananawagan nga nung reader at listener natin na sumulat at inilathala ko nga po sa ating column yung kanyang sulat para makarating sa kaalaman ng mga kinauukulan, specifically kay General Bato at kay President Duterte. Baka sakaling mababasa yun o may makakabasa nun. Ay nagkataon naman. Kasi nga yung bago natin ilathala yun, may mga pangyayari na pinapasok yung mga subdivision, yung mga bahay sa subdivision na subject ng pagsalakay ng pulis, pero hindi nahuhuli. Wala silang nahuhuling tao. Ang nakukuha lang nila, droga. Kamukha nung nangyari dito sa Maynila, yung laboratory ng droga dyan. Wala yung tao. Ito rin laboratorio din itong nahuli. Ang dami nito. Ang dami. Yan parang pinakasentro dyan Ibig isa yan sa malaking pinagkukunan sa buong Metro Manila. At saka yung bahay na yan, malapit mismo sa gate ng mga security guard pagpasok mo sa subdivision. Ito? Oo. Kaya hindi nila natimbrehan Kasi yung iba malalayo Bago makarating doon, nakatimbre na. Dito hindi, nasa Bukane nasa mismong gate, malapit sa gate ng subdivision. Yun, di ko nakuha yun nakuha yun Oo, nandun mismo. Pero ito nahuli, pati sa Parañaque. Kaya yung mga yung yatang sa Parañaque, sila rin yun, pero naituro na. Kaya mga gwardiya dyan, nasurpresa pinasok agad Hindi na sila nakapalag paano, mayroong warrant? Paano sila makakapalag? Ngayon po, parang nagkakataon lagi, yung mga nasasabi po natin, yun na nangyayari after mabuti naman kung gano'n, o kung nagkakataon lang, mabuti naman. At gagawa ng mga otoridad yung mga importante na bagay na i-consider sa pagsugpo sa droga. Ito nga, importante ito Ako,
sino ba talaga ang target ng pagpatay? Pati ba drug user papatayin? Oo raw eh. Hindi oo raw. Sabi Ilabas nila yung classification. Hindi pwedeng tayo lang ang nag-uusap dito. Hindi, sinabi ni Bato kahapon, Oh. ang drug pusher, papatayin. Ba't buhay yung mga nahuli sa Las Piñas? Oo nga. At meron naman, sabi, antayin nyo lang itong mga drug lord. At yung ibang pusher, pwede rin mangyari yan. Ang pagkakaintindi ko, sa sinabi ni Duterte, iba sinasabi ni Bato. Magkaiba na kayo, nagkakaiba na sila. Hindi sila consistent. Kasi ang pagkakaintindi ko kay Duterte, ang papatayin mo dyan yung drug lord. Kapareho lang nung sinabi niya, kung ikaw pulis, yung general mo, sangkot sa droga, o inutusan ko, yung POA, patayin mo yung general. Oh. Pero hindi sinabi sa drug user. Yung mga drug user, hulihin. Kaya nga dapat, i-classify ngayon, sino ba yung drug lord? Siyempre, yung drug lord, papatayin mo yun. O sino yung pusher? O, ganun na yun. Mga kaibigan. Kinakailangan, ganun na maging... At saka, uulitin ko marami na namang nagpapaandar na kesyo, i-rehab daw. Meron nga dyan, yung mga sumusuko ngayon, meron pa silang waiver na pinapipirmahan pinag-i-execute ng kung ano-ano against their incriminatory yun, di ba? Kung walang presence ng abogado, lalo na mga user, yan ang mga sumusuko, yung mga user, tsaka yung mga runner. Yung runner, sabi ko nga sa inyo, user lang yun Yun, siya lang ang inuutosan ng mga may pambili. Dahil tinatamad yung bumili siguro, yung may pera. Tagabili lang yun. At sila namang tagabili, dahil gusto nilang makagamit sila, dahil wala naman silang pambili, yun ang ginagawa nilang paraan na maging runner, mga kaibigan. O yan yung mga sumusuko O pati ba yan, papatayin mo? Biktima yan Yung droga, kaya mo gusto, diba sabi ni Duterte, huwag galit ako sa mga sumisira. Huwag niyo sisirain ang kinabukasan ng mga kabataan at ng mga Pilipino. Hindi ba may kagagawa ng droga yung mga nagbebenta niyan? Yung mga drug lord tsaka mga drug... Wala naman magiging drug pusher kung walang drug lord Kailangan unahin mo dyan yung drug lord. At saka i-classify natin. Halimbawa nga po, katulad nitong pagkakabulgar sa mga pulis na ito. Sila protector. Teka muna, sino ba, pag sinabi mong protector, pulis lang ba yan? Paano natin masasabi ang isang protector kung protector siya? Ano ang mga papel niya sa illegal drugs? Halimbawa nga, yung sinasabi ko, yung bang halimbawa pag may hinuli. Pagkatapos may tumawag. Nahuli daw dyan yung kwan Pwede bang wag mo lang tuluyan? Bibigyan ka na lang ng pera niyan. Ito ngayon yung protector. Di ba maliwanag protector yun? Pinoproteksyonan niya yung kwan, yung mga nahuli sa drugs. Ngayon, meron din mga opisyal na yung mga nahuli naman na droga, una, hindi nila tinuluyan yung suspect. Nagbigay ng pera sa kanila. Dalawang bagay yan Bibigyan ka ng pera para pakawalan mo sila. Pagkatapos yung drogang nahuli sa kanila, hindi na ibabalik ng pulis yun. At kung meron mang idideklara pulis doon, hindi lahat yun. Di meron ngayong nasa posesyon ng pulis. Ngayon, siyempre, ang gagawin dyan, yung mga nasa posesyon ng pulis, dalawang bagay din yan. Pwedeng gagamitin nila sa pagplanting of evidence, pero mas karaniwan ang nangyayari na yan, ibinabalik sa labas para ibenta. Kaya nga nauso yung tinatawag na
Superintendent Marcelino Ninja Pedroso. Oo. Yan, mga Yan ang kaibigan. mga ninja. Yan. Nire-recycle. Sila naman yung nagre-recycle dahil sila yung may hawak doon sa mga mga puser. Sila ngayon na magbabagsak. Pagka ganun ang kategory niyan, yan ba protector lang ba yan? Hindi lang protector yan. Katulad nung nangyari sa Malolos, Bulacan. Hindi ba nahuli yung tinatransport nilang droga? 5 kilo ba yun o 10 kilo? Ay, mga taga-NCRPO. Nandiyan pa si Pagdilaw nun. Hindi nila maipaliwanag kung bakit nasa sasakyan nila yung droga. Wala naman yung huli. Ang sinasabi nila, meron silang operation. Ba't hindi kayo nakipag-coordinate kung talagang may operation kayo? At pangalawa, kung talagang may operation kayo, nasan yung may-ari niyan shabu? Hindi nila maipaliwanag yun. So, para silang mga kriminal din doon na pinadapa sila lahat ng Bulacan PNP, ng Region 3, mga kaibigan. At galit na galit sila, dahil sa pinagpipilitan nito, may mga operation daw sila, puro sila galing ng NCRPO. Tawag mo ron. Kung may kinalaman doon si Joel Pagdilaw, siya ba protector lang? Hindi na. Drug lord na yan Oo. At saka yung mga ninjas na sinasabi na nandito sa Maynila, 30 mahigit yan puro miyembro ng NCRPO. Isipin mo, sa ilalim ni General Pagdilaw. Yan ang classified na sinasabing mga ninjas na nakarelieve ngayon. Kaya nga, yung 14 na tauhan ng MPD, yun, anti-drugs unit ng Manila Police District, 2014. Ito inuulit-ulit natin kasi, ewan ko, bakit ito walang sinasabi yung alamin ko nga pangalan, Oo. Na hindi na natin naalala yung pangalan, hindi ko alam. Kasi nagpalabas ng bagong order ang PNP na nire-relieve yung mga tao dito sa ACRPO at dinidestino sila sa Mindanao. Hindi ko alam kung kabilang dito yung ibang mga, yung iba ron sa, may kinalaman doon sa 5 kilos ng shabu na nahuli mismo sa tanggapan ng Manila Police District. Bakit parang tahimik sila rito? Sus Mario Josep, yung bang alam ni President Duterte, alam din ni Bato. Diyan na tayo nagkakakuanan mga kaibigan ha? Kaya dapat pagsalitain mabuti itong mga pulis na ito itong tatlong ito. Yan ang tutukan nyo ngayon sa media Oo. Hindi yung PR Yan, kasi ngayon bantayan nyo yung mga sasabihin nila doon sa Napolcom. At ngayon may kikilos dyan sa yung mga PR na yan para pabanguhin itong mga ito. Ganyan kasi mapera yan Lahat gagamitin yan, abogado, lahat, PR, mangga sa husgado yan. Yung PR, anong gagawin nun? Ang gagawin nun, hindi pa pupugiin, kundi lahat ng paraan para sabihin walang ebidensya laban sa kanila. I-discredit nila yung credibility ni Duterte. Kasi nga po wala tayong specific na na kaso. Halimbawa, nirelieve mo sila o binulgar mo yung pangalan. Dapat isama ni President Duterte, hindi na kailangan ng ebidensya dahil tapos na after the fact na yung kamukha yung nangyari sa MPD noong 2014, ang sasabihin lang naman niya katunayang mga yan, pati piskal, sangkot di ba protector din lumalabas yung city prosecutor ng Maynila dahil hanggang ngayon po, since 2014, walang kaso Hindi niya nare-resolve yung kaso. Protektahan. Ano tawag mo ron? Bakit kapag yung mga kasong mabababa lang napakabilis.
ng hindi natin kinu-question yung kung matagal o mabilis. Hindi kung magkakaroon ng comparison sa ayaw at sa gusto natin kapag droga talagang ganon, matagal ang kaso. Hindi. Kumpleto ang elemento Una, ni Region mismo ng mga tauhan ng MPD rin. SWAT ang nag-raid doon. At nahuli sa kanilang possession. Yung droga, mayroon pang pera. Nasa nung kaso? Nung tanongin natin, di ba, si Nana pa nga nagsabi na, wala pa raw kaso. Nasa piskal pa lang daw yung kaso. Di ba dapat matagal nang na-file yun? Pagkatapos nila makapag-submit ng counter affidavit pagbigyan pa rin ng isang pagkakataon na rejoinder, makagawa sila ng rejoinder. Yung proseso sa fiscal's office, sobra-sobra mga kaibigan para hindi ma-resolve yung kaso Ba't hindi nasasampahan ng kaso yung 14 na pulis kasama magmula doon sa hepe ng anti-drugs unit ng Manila Police District hanggang doon sa lahat ng tauhan niya. Sabit silang lahat. Baka nga hindi pinadrug test yung mga yun. Sigurado. Hindi, na-drug test Yung hepe mismo gumagamit mga kaibigan. At saka yung parang caught in the act yun Hindi mo na kailangan ng ebidensya doon. Nandun, nasa possession nila na hindi dapat na naroon yun, kundi kailangan sinusurrender nila sa krami. Hindi, nasa kanila Depende sa paliwanag nila yun. Mga kaibigan, kasi po, dyan sa Maynila, bago nangyari yung mahuli sila, pero silang nahuling in-check, na pinakawalan din. Nahulihan din nila ng droga. Ibig sabihin, hindi yung meron mga pangalan, may mga taong sangkot dyan na mas malalaking tao Kaya nasa possession nila yun sapagkat meron mga iba-ibang paraan na ginagawa sila. Halimbawa, may tumawag nga. Malay mo kung mayor yung tumawag. O yung mismong district director. Sinabi, bakit nyo kinuha yung kuhan? Yung Shabunong o kaya nagsumbong yung padrino niya pala nung inchik yung yung mayor o kaya yung director. Ako huli, hingi pa pere. Kuha pa droga ganun ba? O sige, SWAT, ready ninyo yan. Isipin ninyo yan. Yun din Kaya nasa kanila yun, balak nila, i-recycle yun. Hindi nila ni-report yun. Mga kaibigan, yung custodial kasi, may sariling custodial yung MPD. Hindi na kinakailangan siguro bago makarating sa krami, dapat, ano man ang nahuli nila, nire-report nila. Paano kung hindi naman nila ni-report yung pagkakahuli sa isang operation. Mukha nung nila, ba't nila itaturn over yung droga na hindi naman reported? Dahil pinalaya nila yung mga may kinalaman doon sa droga. Paano mo i-report ngayon yun? Kaya yun, nasa possession nila. Kaya hindi nila tinaturn over yun sa custodial office. Kung meron man silang custodial office. Nasa line 1 daw po, si Teddy Villa ng Las Piñas. Magandang umaga po, Mr. Villa. Mr. Villa. Hello, good morning. Opo. Hello, good morning po sa inyo, dalawa. Opo. Maganda yung tinatalakay mo. Alam mo, nagtataka lang ako, nasa na yung mga nahuli. Yung mga nahuling mga droga, napakadami nun. 1.3 billion ang halaga nun. At pa, di ba? Pagka tayo may Pilipino na drug mule na sinasabi nila sa Singapore, bita yung aabutin. Mga inchik na to, ano gagawin dito? Yan, panawagan ko sa CHR, ano gagawin dito?
Tayo, hindi tayo nakikiusap tayo, huwag nang bitayin. Yung mga drug deal na yan, maano lang yan, mautusan o hindi nila alam yung kanilang ginawa. Eto, huli na sa akto to, ilang inchik to. Ang Las Piñas, Gawaan, ang Parañaque, Pondohan. Nakita mo, nakakahon lahat. Oho. BF Homes pala yun, ano? Yung sa Parañaque, sa BF Homes, ano? Oo, BF Homes, Phase 5. Oho. Phase 5, oo. Ano yun? Finished product na yun eh. Oho. Alam mo naman yung Las Piñas, delivery na yun. Yung BF Homes, dugtungan yan eh. Hanggang Las Piñas yan eh. Marami na dyan. Oo, marami na. Dati multinational, di ba? Tatandaan nyo, multinational. Gawaan din ng... Oho. Ngayon. Oo. Yung malalaking bahay pa, inuupahan nyo sa Sambakod, ha? Oho. Ngayon, ang tanong ko naman dito, kaya sinasabi ni Presidente Digong na yung mga yan, hindi naman niya magsasalita na walang ebidensya. Sabi ni Martin Andanar, in due time, ilalabas nila yung ano. Kasi kailangan maimbestiga muna nila, marinig muna nila yung panig ng mga yan. Kasi para mapasinungalingan yung mga sinasabi nila dahil meron silang ebidensya, may testigo. So, siguro naman pwedeng anuhin na lang natin, antayin natin kasi prosecutor ang presidente. Sa prosecutor, bago isampa ang kaso niyan, sa kanya dadaan. Alam niya kung kulang sa ebidensya, hindi pwede. Hindi, balita ko nga ho, ganito. Ewan ko kung totoo to, bago ibinulgar yung pangalan nila, sinulatan lahat yan. Hindi ko malaman kung sinulatan sila para immediately mag-report sila at ipaliwanag yung sila isinasangkot. Parang hindi nila pinansin yung sulat na yon. Natatandaan niya naman, nangangampanya pa lang ang presidente, binabanggit na silang habang panahon nun. Oo. Di ba? Oo. Habang panahon nun. At saka meron pang hindi nasasama dyan. Marami pa Marami pang hindi nasasama. Meron pa. Ang inaano ko naman dito, Mr. Villa. Mga piskal, nagbibigay ng warrant. Hindi pwede yung warrant ang piskal judge yun Yun. Ibig ko sabihin, yung mga piskal, dinidismiss pagka mga droga. Oo, ganun talaga. At sa panahon ni Dilima, ang ginawa ni Dilima para masentro lahat sa kanya yung droga, kasi yan droga, malaking pera yan Lalo na pagka nahuli nila dyan, yung mga talagang drug dealer, kamukha niyan, yung mga inchik na yan. Inahinuli nila. Ang daming pera niyan. May sarsuela pa yan May drama yung mga yan. Alam nila gagawin nila, hindi pwedeng hindi. Parang rin yan, plantilla ng weteng. Tsaka napakadaling napakadaling i-dismiss ng kaso Alam niyo kung bakit? Sinabi na rin ni Duterte yun Yung technicalities ang gagawin nila dyan Talagang medyo may kalaliman yung mga nangyayari. Ang pinagtataka ko lang, mga talagang drug lord dyan, may pabrika na, bakit sila buhay? Tama yung sinasabi mo na yan. Bakit yung mga pinapatay, yun yung mga inutusan nila. Sinabi rin ni Presidente yan. Testigo, parang tinotodas nyo. Parang ganun ang nangyayari, di ba? Tsaka yung mga maliliit na yan, biktima rin ng droga yan Tama yung sinasabi mo, biktima yan. Oo. Di ba? Biktima. Biktima yan User, biktima. Di ba? Kasi nga, napanood ko sa TV noong isang gabi. Yung mga... noong isang gabi, napanood ko, Mr. Villa. Umiiyak yung tatay bakit kami lang mahihirap ang napapatay? Ayun, tama yan, sinabi niya. Hindi ba? Ang problema lang naman ng iba rin kasi, yung sinasabing nanlaban. Sigurado kaya tayong nanlaban. Ikaw kaya nasa tayo ng mga yun, may dala kang barel. Pambili nga ng shabu Lalaban ka ba ron? Isang damakbak na pulis na Tsaka pambili nga ng shabu, wala Ano kakayahan lumaban kung walang pambili shabu? Yan na nga. Merong pinatatahimik. Sabi ni Presidente, may pinatatahimik dito. Kaya ayaw lang magbigay muna ng mga komento. Dahil yung media, yung ibang media nating pinakikinggan, dudurugin yan. Nagkakaroon ng confusion ng mga tao. Nakukonfuse. Sino talaga totoo rito? Tsaka, liwanagin. Paano matungal? Kung paano umiyak? I-classify nila. Ano ba talaga meaning nung protector ka lang? Protector. Ano meaning nung drug lord?
Ano meaning nung mga pusher, street pusher? At tingin ko ang drug lord yung namumuhunan. Oho. Protector, considered din yan ng drug lord dahil hahawakan din naman nila yung mga droga. Oho. Yung nagpuprotekta. Considered din ng mga yan, ng mga drug lord. Kasi sa'yo na dumadaan yan eh. Ikaw na yung... Kung nanonood kayo ng pinili... Katulad ng pulis, di ba? Yung pulis, yung mga pulis. Oh. May hawig yun ah. Yung probinsyano, parang drama sa CTV, may hawig yun. Kaya yung istorya na yun, may pinagkukunan yun. Hindi, baka doon sila nanonood. Ginagaya nila. Ha? Ginagawa nilang pelikula. Ginagawa nilang pelikula, parbida. Nakita mo naman si Bigote. Si Bigote, astam bida yun. Nakita mo naman. Oho. Mahalata na may astam bida yun si Bigote. Talaga namang, pag nakita mo, may pasuntok-suntok pelikula. Sige, okay. Thank you. Salamat ha. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo. Ang payo daw ni General Bato harapin nyo na lang yung kaso o kaya face the music, sabi. Ano yung face the music na yan? Sabihin ang hirap kasi, si General Bato, gumagawa siya ng imaheng kinuha niya kay President Duterte. Pagkatapos, pag sinabi mo sa kanya, sino ba yung mga ganito, hindi, bayaan mo na siya magsalita nun. O, isipin ninyo. Pagkatapos ngayon, face the music, may payo pa, Montik pangaraw siyang mapaiyak. Mga kaibigan. Parang nakikipagsimpatya pa, no? Si Duterte hindi nagsasalta ng gano'n. Yung parang mapaiyak. Parang binobola na tayo ni General Bato di ba si General Purisima may kaso yan. Yung pinagpagawa niya nga ng White House ano yun questionable yun bakit nung kanyang inaugurasyon niya si General Bato. Ba't kinuwento niya pa yung sinabi ng misis niya? Napasalamatan daw si Purisima kasi maganda titirahan nilang bahay ngayon. White House. Hindi ba pangit sa pandinig na pinagmalaki pa ni Bato? Pagdududahan na tayo niyan parang umaarte lang itong si Bato nangihiram lang ng tapang kay kay President Duterte. Kumilos naman tayo ng sarili natin. Kaya ka nga nilagay dyan hindi para maging eco. Nung banggitin ni Duterte yung mga pangalan niyang general na yan, halos mapamura Talagang tapos na gusto mapaiyak. Siya naman halos mapaiyak. Baliktad parang magkaiba na. Mga kaibigan sobrang nito, daldal nito pagkakuan Nagpapa-interview may double barrel pa wala maliliit din Saka nung tanongin kahapon niya ilang beses, sino ba paborito yung naging PNP chief? Puro Lacson narinig ko Lacson. Yung nakamagalingan niya, Lacson. Yan, nung na-interview kahapon duda na ako. Sino ba yung mga bata ni Lacson? Mga kaibigan. Saan ba naging famous si Lacson? Hindi ba doon sa sa PACC? Yan. Nung si Erap Estrada Vice President. Ano nangyari noon? Di ba puro kidnapping naman? At saka noon sa panahon lang na yon, tayo nakabalita na nasaksakan ng daming kidnapping syndicate. Ang balita nga sila gumagawa lang pabrika ng yan Sila ang pabrika ng ng kidnap for ransom ng KFR di ba natatandaan niyo yung Kuratong Baleling? Mga magnanakaw. Famous yun. Inuutosan parang pagka nakuha na yung pera, papatayin na yung mga sospek. Kaya yung sa Kuratong Baleling hanggang ngayon wala nakakaalam kung nasan yung pera. Kung style Lacson pala, idolo pala ni Bato ito,
Mag-iwahiwalay na tayo habang maaga kasi kami pwede sa lokohan, wag lang matagal. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mukhang itong impormasyon na galing sa kay Duterte, hindi kay Bato nang galing eh. Hindi. Itong kay Lapagdilaw na ito? Oo. 4 na ahensya pinanggalingan yan ang sa balita Yung isa dyan, yung NBI, NICA, National Intelligence, at saka yung US Drug Enforcement Agency. Doon ang galing lahat yung impormasyon na yan. Ibig sabihin, wala nga si Bato. Wala. Ang daldala. Wala. Kumbaga sa kwan panakot lang ito. Ginagamit lang. Kasi nung ginagather yung mga ebidensya, wala pa sa pwesto. Hindi. Tsaka bukod sa wala sa pwesto, parang ibang direksyon niya Hindi yung totohanan. Hindi ko nakikita ang totohanan Puro sa bibig lang ang kampanya Nito si Bato hindi yung totohanan. Kasi kung totohanan, ngayon pulis ka na May mga napapatay pa na walang yung napaka hindi kapanipaniwalang drug pusher, drug lord pero ito nahuli mo, kita mo nahuli ngayon yung sa Las Piñas bakit yung buhay? Bakit yun hindi lumaban? Bakit naman nun? Di ba? Mas meron kakayahang umawak ng baril yun kaysa ito mga wala nga pambili ng shabu, runner nga lang Bibili pa ba ng baril yun? Di shabu na binili nun. At kung magkabaril man yun, madali niyang ipagpapalit na yun. Shabu na lang, di ba? Yun ang ipambabayad niya para bakit yung baril, makatikim siya ng shabu. Mahihitit ko ba yung baril? Di shabu na binili ko. Ayun sabihin malayo sa sa katotohanan yung ibang mga pangyayaring nangyayari ngayon. Ganyan yan. Kaya medyo pag ayusin naman natin, General Bato, parang iba sinasabi natin sa ginagawa natin. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Pagka lakson ka ng lakson, paano si Kim Wong? Tsaka kahapon, tinanong siya. Hindi, paano si Kim Wong? Yun. Ano gagawin mo dyan? Si Kim Wong po, di ba, inimbestigahan sa droga yan? Matagal na. Inimbestigahan niya sa kasong droga. Pagkatapos, ito nasa pa yan balita pa yan si Lacson na-trace yung kanyang cellphone na ginagamit, nakapangalan kasi nung araw ang cellphone, ipinapangalan yan doon sa bumili ng cellphone. Hindi katulad ngayon, bumili ka, kahit na sinong pangalan, pwede mong gamitin. Hindi katulad nung umpisang may cellphone, isasabihin yung pangalan, nakapangalan kikimong ang ginagamit na cellphone mismo ni Lacson. Yan. Di ba si Lacson din ang abogado ni Kimong dito sa pagnanakaw ng pera sa bansang Bangladesh? Wag na tayong maglokohan. Ako, General Bato. Sandali lang Kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala sa ating pong pagbabalik ay sabayan na po tayong mapapakinggan sa DZRJ. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network.
8-Try Media Pro Incorporated. This is 8-Try TV. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Samot-saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng 8-Try Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 11 hanggang alas 12 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at karancho dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8-Try Media Broadcasting Network. Mga rumaragasang detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa ang ihahatid sa inyo ni Melchor Balawas sa Balita sa Tanghali. Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali, at Miss Saigon, Ima Castro. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Hindi ka lilimutin mula noon hanggang ngayon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. O naman, si Peter Colastas. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagtatanghal na papanood sa 8-Try TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At ngayon po ay sabayan na tayong napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Sa pangalan po ni Rose Novenario, mag-aanyaya kami hanggang alas 10
sa pagtatanghal ng programang Lapid Fire. At para po naman sa mga nais magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Bueno, mga kaibigan, kanina pinag-uusapan natin itong narco cops. Na sinabi nga natin kahapon, nung makalawa, na hindi pa ho ito ang paniwala ko, hindi pa itong mga pinangalanan, unang pinangalanan ng mga general na isinasangkot sa droga, hindi dito nagtatapos yan sapagkat sa laki po, sa magnitude ng pinsala ng droga at problema ng droga dito sa ating bansa, maraming sangkot dyan. At panahon na siguro para liwanagin mabuti ng gobyerno natin, paano malalaman ng publiko na ang isang sangkot sa droga, siya ba protector? Ano ba yung protector? Ano ba yung drug lord? Ano ba yung runner? Ano ba yung pusher? Mga kaibigan, dapat to alam natin yan eh. At saka, yung nahuli kahapon sa Las Piñas, laboratorio mismo yun. At yung kanilang bodegang isa naman sa BF Homes naman, yung laboratorio nandyan sa Las Piñas. Yung pong bodega naman, nasa BF Homes Parañaque. Ang daming shabu nun. At ang pinakita yata sa TV, dalawa yung makina na ginagamit sa shabu. Paggawa ng shabu, mga kaibigan. Ba't buhay yung tao? Samantalang yung mga drug user, o sinasabi nilang mga runner, at saka mga pusher daw sa mga community, bakit patay ka agad? Tsaka wala naman baril, nagkakaroon ng baril. Bakit walang tumutumbang barangay chairman? Wala Kayo na rin na nagsabi na ibababa natin sa barangay. Uumpisahan natin sa barangay ang pagsugpo sa droga. Ba't buhay pa yung mga barangay chairman na sangkot dyan? Yan. Ibig ba sabihin nun pagka sumurrender sila, ano ba yung mga sumusurrender? Sumusurrender ba sila as pusher? Inaamin ba nila na sila